Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sasha Regando Sasot, ang inyong favorite na ka-moisture. Kita niyo naman, moist na moist. Bibigay ko sa inyo ang isa sa mga tips para maging moist na moist, yung kanina pa naghihintay ng tip. At natutunan ko yan dito sa The Land of the Great Wall. At ito po ang inyong favorite na Faithfully Defiant, na si Sasha Regando Sasot. At ito po ang live stream na ang ating pamagat ay puksaan level. Puksaan level because it's puksaan tangim. Okay. O yung naghihintay muna ng tip, no? Paano maging moist. I don't know if this is really the culprit, pero naloloka kasi ako dito sa China. Ang hilig uminom ng mga tao ng mainit na tubig. Mainit na tubig lang, be. Mula umaga hanggang gabi. Winter, spring, summer, or fall. Kahit ano ang temperatura ng panahon, ang hilig nilang uminom ng mainit na tubig. At hindi lang ito mga matatanda, pati mga bagets. So, kaya ako ay, sabi ko, sige nga, bakit ito ang dahilan kung bakit ang gaganda ng mga ng skin ng mga nandito? So feeling ko talaga, yun talaga ang ang dahilan kung bakit ang gaganda ng mga skin nila. So for the past ilang months na ba? 6 months, umiinom na lang ako ng mainit na tubig. So, bumili talaga ako nung, ano bang tawag dito? Yung na-preserve yung temperature. Oh, Xiaomi, galing to sa inyo. Check, ko sa inyo. Kinukuha yung endorser, mga anti-China. Anyway, so umiinom lang talaga ako ng mainit na tubig. Mula umaga hanggang gabi, pagkagising, bago matulog, in between, umiinom lang talaga ako ng mainit na tubig. At mainit lang talaga siyang tubig. Hindi siya tsaa, hindi siya kape. It's pure mainit na tubig. Kasi yun ang napapansin ko, bakit siya inom ng mainit na tubig? Ay, be, gumanda ang skin ko. Tapos, parating nilang advice, ay, masama pa pakiramdam mo, uminom ka ng mainit na tubig. Ako naman parang, ano na eksena to? Ano na eksena, inom ka ng mainit na tubig pag masama pakiramdam mo? Hindi kaya lalong sumama ang pakiramdam mo. Ay, true enough, be, yung tipong sisipon-siponin ako, inom na mainit na tubig, ay wala na siya. At kahit summer kahit mainit na tubig. So, kaya mainit na tubig, kaya siguro yun ang aking, yun ang dahilan kung bakit moist tayo ngayon. Mainit na tubig. As in, mainit na tubig. Yes, mainit na tubig. Hindi maligamgam. May iba pang maligamgam sa mainit. Mainit, parang kape. Diba? Kape, iniinom mo mainit. Umiinom ka ba ng kape maligamgam? Well, pwede naman kung iced coffee, hindi ba? Or lukewarm. Pero mainit na tubig lang talaga, be. Talaga, isisip mo siya ng dahan-dahan na ganon. Diba? Na parang kang ibon. So, kaya ayun, isa sa mga secret ng ating moisture. Ewan ko kung talagang tumalab siya, pero yun lang naman ang nagbago sa ginagawa ko sa buhay ko na umiinom lang ako ng mainit na tubig. Hindi ba? Kaya, ayun lang naging dahilan. Okay? Ngayon, marami tayong pag-uusapan. At hinihintay ko pa si Cathy Binag na mas maganda lang sa akin ng 10 seconds. Kinaya niyo yung mas maganda lang sa akin ng 10 seconds. Hinihintay ko si Cathy Binag, umakyat ka na dito dahil pag-uusapan natin ang napakamainit na puksaan ng gabi. kaya mas maganda lang siya sa akin ng 10 seconds. Dahil pag pinagtagbi mo kami, pag madali ang tingin, mas maganda siya sa akin. Pero after 10 seconds, sabihin niyo, parang wala namang lamang. Kaya 10 seconds. Kaya ikaw, Cathy Binag, umakyat ka na. Diba? 10 seconds lang. Na pag pinagtabi mo kami, siya yung mas maganda, pero after 10 seconds, sasabihin nyo, parang wala, hindi naman lumamang.
Bakit ka nagka-Binag? Para malaman talaga ng tao na 10 seconds lang talaga. Ha? Mamaya pag umakit si Kati Binag, magbibilang kayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And then sabihin nyo sa akin kung wala namang pinagkaiba. Ganon. Anyway, ano pag-uusapan natin? Marami tayong pag-uusapan tayo ngayong gabi. Ngayong hapon. Ang una natin pag-uusapan ay yung pinaka-latest na lumabas na survey ng Pulse Asia, isa sa mga ginagalang at matagal na established na polling companies in the Philippines. Okay, Pulse Asia. Okay. At ito ang survey ngayon ng apat na top pinakamataas sa pinuno ng ating bansa, ang presidente, ang vice president, and of course, ang Senate President at House Speaker. So, ito na ang pinaka-latest. So, makikita nyo dito, kailangan natin itong himay-himayin kasi marami itong naloka ako. Naloka talaga ako. Paano ko naloka? Nagpa-confine ako kanina. Ganong klaseng kaloka. Nagpa-confine ako kanina sa mental. Kasi naloka ako. And nakalabas din naman ako kasi madali naman akong gumaling. Okay, so ang survey na ito ay ginanap ng March 23 to 29. So, ngayon, makikita nyo dito na ang approval rating na lang ni President Ferdinand R. Marcos Jr. is 25. Ang undecided ay 22. Ang disapproval ay 53. So, ibig sabihin, pag ninet natin yan, nasa negative na ang net approval rating. So, ano ba ang net approval ng 25 and 53? So, that's going to be 25 minus 53. So, nasa negative 28 na lang ang net approval ni Bongbong. Si Sara, ang kanyang approval ay 59, ang disapproval ay 16. So, ang net niya ay nasa positive 43. Si Escudero naman, ang kanyang approval ay 39, ang kanyang disapproval ay 18. So, pag kay Escudero, ang kanyang net approval ay plus 21. Si Martin Romualdez naman, ang kanyang approval ay 14, ang kanyang disapproval ay 54. So, pag kay Martin naman, ang kanyang net approval ay negative 40. So, si Martin, negative 40. Si Bong, so pinaka-ayon, parang masyadong mababa na ang political capital ni Martin. Kung titingnan natin ang net approval. Si Sara, nasa positive 43, which is good. Well, not as high as her father during his term, pero lumalaban pa rin yung kanyang net approval. Pero kay Bongbong, 25 minus 53, negative 28. So si Bongbong, negative 28. Si Martin, negative 40. So, nakakaloka tong eksena na to. Kasi, can you imagine, nakakaloka tong eksenang ito. Bakit, mga ka-moisture? Kasi, 2 years na nilang binabawi si Sara. Yung confidential funds, yung Mary Gay Priapi, Atos, etc. Pero, ang nangyayari, to be scientific about it, nagkakaroon ng diminishing return. So, nagkaroon sila na-subject sila sa natural law of diminishing return. Okay, guys. Isulat ninyo ito sa papel dahil magkakaroon tayo ng quiz mamaya. Ano ngayon ang kalaman ng BBM administration at ni Martin Romualdez sa kanilang panlilibak kay Sara? Ito ay ang tinatawag na law of diminishing returns. Okay. So, total input, total output. So, it follows a bell curve.
So, ibig sabihin yan, may peak. Okay? Pag libak ka ng libak, may peak yan. And then, any more additional libak, bababa at bababa na yung return doon. So, nandun na sila sa other half ng bell curve. So, kalaban na nila ngayon ang law of diminishing returns. You have to consider this, guys, ha? Kaya nga, hindi ko pwedeng ibigay todo ka, bigay todo ka dala ng bonggang-bongga. Kasi merong natural rhythm ang buhay. You cannot, hindi ka Diyos. yan, yan ang sabihin ko. Hindi ka Diyos na hindi ka subject sa law of diminishing returns. Pag mortal ka lang, subject ka sa law of diminishing returns. Against class, anong ibig sabihin ng law of diminishing returns? May peak ang input mo at ang output na marireceive mo doon sa input mo. And then after that peak, bababa at bababa na ang iyong marireceive na output at every unit of input. Okay, so nandun na sila. Nandun na sila sa kabilang side. Pag gano'n na, gano'n. Para mas maintindihan yung mabuti ang law of diminishing returns, para lang yung umiihi ka. May mga nota. Para ka lang umiihi niyan. Yung mga lalaki, para lang kayong umiihi niyan sa toilet bowl. Di ba yung ihi nyo pag gano'n? Parabola. Parabola ang ihi. Okay? So pagdating ng peak ng ihi ninyo, bababa yun. So, ganon ang itsura ng law of diminishing return. Yung mga babaeng nakikinig sa akin, which is 60%, 60% ng mga babae, panoorin nyo na lang umihi ang asawa ninyo sa toilet bowl at yun na ang itsura ng law of diminishing return. Kung ano yung movement ng ihi nila na parang parabola, yun na yun. Okay? Naintindihan nyo na, class? Siguro na naintindihan nyo na, ha? Pinababa ko na yan sa pinakamababang level sa pag-ihi. Pag hindi ko naintindihan yan, papupunta ko na kayo sa Bisinto. Okay. So, na-gets yun na. Kasi nga, di ba, ang feeling kasi natin, the more input na pinasok natin, the more output. Yan kasi ang intuition natin. Tama? Di ba? Feeling natin, the more na makipag-sex ka, halimbawa, the more na giginhawa ang iyong pakiramdam. Ganyan. Okay? Or the more na mag-ano ka, na magmariang palad ka, feeling mo, the more na bobongga ang iyong orgasm. Ganyan. Pero, meron yung natural law of diminishing returns. At a certain point, the more input na ilalagay mo, tataas ang iyong babalik sa'yo. Okay? Tataas ang babalik sa'yo. Pero meron niyang peak because what comes up must go down. Hindi mo pwedeng nasa taas ka lang. Dahil magiging against yan sa kanta ng ages na ang gulong ng buhay patuloy sa pag-ikot. Bukas ako'y nasa ilalim. Sana bukas ako'y nasa ibabaw naman. Ayaw ng ages. No? Hindi tugma sa ages yung mga gusto nyong pangarap sa buhay. Na parati na lang pataas ang movement or kung na parati na lang nakatayo si Manoy. Hindi po pwede yun. May law of diminishing returns. Okay? Again, class, what is our term for the day? What is our term for the day? The law of diminishing return, also known as the Aegis song. Ano ba kanta ng Aegis yan? Aegis. Ano ba yan? Aegis song, gulong. Ano kanta ng Aegis yan? Para abot ng luha. Okay. So, in scientific terms, ang tawag sa kanya ay the law of diminishing returns. Para sa ating mga payak ang pamumuhay at abot kaya lamang ng presyong tindahan at sari-sari store,
Ang tawag dyan ay Aegis Law sa kantang Luha. Ano ibig sabihin yan? Ayun nga, gulong ng buhay. Kantahin natin, guys. Okay? Dapat nandito si Claire Castle para makanta niya to. Hindi kasi ako magaling kumanta. So, gulong ng buhay. Diba? Patuloy-tuloy sa pag-ikot. Noon ako ay nasa ilalim. Bakit ngayon nasa ilalim pa rin? Diba? Gulong ng buhay. Patuloy-tuloy sa pag-ikot. Noon ako ay nasa ilalim. Sana bukas nasa ibabaw naman. Kaya yung mga kanta ng Aegis Girl, meron yung scientific explanation. Okay? Kantahin nyo yan ha. Kantahin nyo yan later, yung mga mas magaling ang kanta. Kailangan i-TikTok nyo yung kanta ninyo habang pinapakita ninyo ang survey. Habang pinapakita ninyo ang survey. Ayan, ito. Kailangan kantahin nyo ang Law of Diminishing Returns, also known as Aegis Law sa kantang Luha. Naintindihan nyo na, okay? Hindi ka po pwede, girl. Kahit sino sa atin, hindi po pwede na kadyot ka ng kadyot. Tapos, feeling mo, pataas ng pataas yung sarap. Hindi po pwede yun. Merong peak. There is a peak. At pagdating mo doon, kakakadyot mo, feeling mo, pag the more kadyot you do, the more nasasarap, hindi na, be. Bababa na yun. Okay? Bababa na yun. Okay? Puksa ka. Hindi ba? Hindi po pwede yan. There is a natural law of diminishing returns. Alam nyo na. Kaya kayo, dapat sapat lang. Again, guys, kaya nga dapat, ang ginagawa ninyo sa buhay ay sapat lang para hindi kayo pa ganon. Manage yung decline, yung ganon-ganon, di ba? Kasi pag tadyot kayo ng tadyot, feeling nyo is tataas ng tataas yung makukuha ninyo dun sa pagkadyot ninyo. Hindi po pwede yun. Kasi ayaw ng Aegis. Hindi siya pasok sa batas ng Aegis sa kantang Luha. At hindi rin siya pasok sa Law of Diminishing Return. Okay? At hindi rin siya pasok sa gravity. What comes up goes down. Ganon. Okay. Okay, so hindi ka pasok doon. So, yun na yung Law of Diminishing Returns. Naintindihan nyo ba? Kasi ano to advanced math ito. Ngayon, pag naintindihan nyo na to, pwede na kayong mag-aral ng econometrics, di ba? Maintindihan nyo na siya. Di ba? So, naintindihan nyo na ang batas ng Aegis sa kantang Luha. At scientific terms, Law of Diminishing Returns. Okay, nagets nyo na. Okay, nagets nyo ba? Ulitin ko, kung hindi nyo nagets. Yes ba or no? Yes or no? Yes? Okay. Sabi ni, okay, yes. Oy, may mga nakikinig para sa akin, mga kasambahay. Okay, may nagsabi kasi sa akin ng mga alta na naloka daw sila. Pinanonood daw ako ng mga kasambahay nila. Tapos tinanong nila yung mga kasambahay nila, kailan ko ba yan? Bakit ko pinapanood? Dahil naiintindihan daw nila pag ako nag-i-explain. Malamang, maintindihan talaga ako ng mga kasambahay mag-explain, hindi ba? Dahil alam mo naman, ang kaalaman ay para sa lahat. So, ganun lang kasimple yun, hindi ba? So, kaya sa mga kasambahay dyan, hello. At isa puso ng mga kasambahay ang Law of Diminishing Returns. Okay? Hindi po pwedeng kadyot ng kadyot ka. Okay? Hindi ka po pwedeng trabaho ng trabaho dahil may peak yan. At that moment, kahit gaano pursige mo, bababa at bababa ang output mo. Ano yan? That's an unbreakable law kasi kinanta na siya ng Aegis. Pag kinanta na siya ng Aegis, wala na. Tapos na ang usapan.
tapos na ang usapan pag kinanta ng AGs, tama? Sinong naniniwala dito na pag kinanta na ng AGs, tapos na ang usapan? Sino? Itaas yung mga kamay, sabihin nyo, naniniwala kayo na pag kinanta na ng AGs, tapos na ang usapan. Yun na yun. Oh, kita mo si Russell, naniniwala si Russell, pag kinanta ng AGs, finish na. Yun na yun. Diba? So nakikinig sa akin ng AGs, no? Dahil ang AGs, napaliwanag nila ang law of diminishing return sa masang Pilipino nang abot kayang presyong pangtindahan. Diba? Ganon. Presyong, abot kaya ng presyong tindahan. Kaya kayo, makikinig kayo sa kanta ng AGs. Dahil, maraming marami kayong pagkakapulutang aral sa kanta ng AGs, lalo na sa kantang, Sintamis ng Wine, Sintatag ng Sunshine. Anong scientific explanation niya? Sintamis ng wine, sintatag ng sunshine. Papaliwanag natin para alamin niyo. Bakit sintatag ng sunshine? Kasi yung araw, matagal pa yan. Ilang bilyong years pa yung mabubuhay. Mauna pa tayo mauna ka pang mawala sa sunshine. And because of the speed of light, kaya sintatag ng sunshine, no? And it's because of the speed of light, it is the speed limit in the universe. And nothing can go faster than the speed of light. Kaya sintatag ng sunshine. Bakit sintamis ng wine? Dahil wine taken in moderation is good for your skin and it will keeps you young. Sintamis. Kaya pag umiinom ka ng red wine, lalo na ng red wine, in moderation, yung totoong red wine yung totoong red wine. Pag uminom kayo ng red wine in moderation, kayo ay magmumukhang sweet 16. Alam nyo na, kaya yung AGs, meron yung mga deeper scientific explanation. Okay? Yung ending song ng kantang Luha, yan ang law of diminishing returns. Anyway, na-explain ko na sa abot makakaya ng presyong suking tindahan. Anyway, so pupunta ngayon tayo sa mas nakakaloka. Kasi syempre yung survey, meron yung itong division, no? NCR, Luzon, Mindanao, tapos may class division din ABC, tapos may D, may E. Okay. So papakita natin ang division. Division of class and geographical location. Okay, nasan ka na? Okay, eto na. You're gonna see it here. So, ayan. So, nakikita nyo ba yun, mga friends, na approval, President Ferdinand Marcos Jr. Sa NCR, 25 na lang siya. Si Vice President Sara Duterte, 55 sa NCR. Si Escudero, 37. Si Romualdez, 16. Okay. Ngayon, meron kasi itong okay. Ito kasi yung previous and now. So, previously, si Marcos ay 49 sa NCR. Tapos, after ng aresto ni Digong, naging 25 na lang siya sa NCR. Si Sara, 33 siya noon sa NCR. Pagkatapos ng aresto ni Digong, naging 55 sa NCR. Si Escudero, 60 siya noon sa NCR. Pagkatapos ng aresto ni Digong, naging 37 na lang siya. Si Romualdez, 30 siya noon sa NCR. Pagkatapos ng pag-aresto kay House Speaker, naging 16 na lang siya. Ganon din sa Luzon, Balance Luzon. Ang Balance Luzon po, ito po yung outside NCR. Okay?
So si Marcos from 55 naging 35. Si Inday si Sara Duterte from 34 naging 39. Si Escudero from 54 to 45, si Martin from 18 to 17. So pinakamaliit na increase kay Sara ay sa balance Luzon. We will talk about Mindanao later because that is the law of diminishing return. Kasi peak na yan ni Sara, yung 90s. So, maliit na lang yung i-improve mo kasi pang 100 ka na. So, huwag ka nang magmaganda dahil almost 100 ka na sa Mindanao, Inday. Charot. Okay, sa Visayas naman, si Inday, 51 bago maaresto si Digong. After maaresto si Digong ay 68. Si Escudero sa Visayas, 39 bago maaresto si Digong. 37 after maaresto si Digong. Si Martin, 18 bago maaresto, after maaresto, 17. Si Marcos, 37 after maaresto si Digong, 27. Sa Mindanao, si Marcos, bago maaresto si Digong, 19, after maaresto, 5. Si Inday Sara, 93, after maaresto, 96. So, kaya kita nyo, maliit lang yung increase kasi nga, maganda ka na eh. So, pag maganda ka na, any input, parang wala rin pinagbago. Parang 10 seconds lang yung ikagaganda mo, ganyan. 5 seconds. Parang si Kati Bina, 10 seconds lang igananda sa akin. Makikita niya mamaya pag umakyat siya. Ang tayo kasi umakyat ni Kati Binag. Umakyat ka na, Kati Binag. Anyway, si Escudero, 35 bago maaresto si Digong, 20, tapos naging 29%. Si Martin, 9% bago maaresto si Digong. After maaresto si Digong, naging 6%. Ngayon, pupunta naman tayo sa class. Okay? Economic class. Si Marcos, sa class E, 34%. After maaresto si Digong, naging 22%. Sa class B, 44% siya. After maaresto ni Digong, 26%. Si Ferdinand Marcos, 33%. ABC, sa mga alta de syudad at middle class. At upper middle class pala to, naging 24%. Si Sara Duterte, dati, hindi siya masyadong bet ng upper middle class saka middle class. So, from 49 siya before, after maaresto ni Digong, naging 60. So, kaya dito mo makikita, yung mas naloka ako dito kasi makikita mo na pag class, parang nagwa-warm up na ng bonggang-bongga kay Sara ang iba't ibang classes at lumabnaw na ang suporta ng iba't ibang classes kay Bongbong at kay Martin Romualdez. So, ibig sabihin, secretly, itong mga to is ayaw nila kay Bongbong. So, yung mga tumatanggap ng ayuda, tumatanggap lang talaga sila ng ayuda, pero dead na sila. Dead na sila sa earth. Diba? Ngayon, pupunta ngayon tayo sa trust rating. Kanina approval, performance yun. Ito naman, tiwala. Ibig sabihin, parang kayo, may tiwala kayo sa akin dahil nakikita nyo, moist talaga ako. So, pag sinabi kong ka-moisture nyo ko, parang mas tiwala kayo kasi nga nakikita niyo naman ang ebidensya. Diba? Medyo rosy cheeks pa, oh. Anyway, sa trust rating naman tayo. Okay. Kanina, approval rating. Ngayon, trust rating. Okay. Trust rating. Si Marcos Jr., 25% na lang ang merong big trust sa kanya. Si Sara Duterte, 61%. Si Escudero, 38%. Si Martin Romualdez ay 14%. So, pag
pag kinuha niyo yung net trust rating nila, nasa negative na si Marcos Jr. saka si Martin Romualdez. Super negative na to. Negative, negative, negative. Tapos si Sara, nasa positive pa to. Actually, nasa positive 45. Positive 45 si Sara. So, itong si Escudero, positive 18. So, halos pareho lang nung approval rating. So ngayon, pag pumunta ngayon tayo sa class division, si Sara talaga, ang taas niya sa across classes. Sa ABC, sa D, sa E, sa NCR, sa Luzon. Well, si Escudero pinakamalaki sa Balas Luzon kasi kakamping, talaga yan, kakamping territory. Alam naman natin si Francis Escudero, ito ay ang secret kakamping. Ngayon, ito namang Visayas, si 1797 sa Mindanao, si Sara. So, ayun na. Tapos meron pa dito, I think meron pa ditong breakdown according to education. Okay, education attainment. Meron ba dito? Or sa SWS lang yun? Okay, most urgent national concerns. Ibig sabihin nito, ito talaga, bonggang-bongga, super bongga sa taong bayan na issue. Inflation, increasing the pay of workers, fighting graft and corruption in government, fighting criminality, reducing the poverty of many Filipinos, creating more jobs, promoting peace in the country, providing assistance to farmers, addressing the problem of involuntary hunger, enforcing the law, stopping the destruction of the environment, defending the integrity of the Philippine territory against terrorism. So wala talagang, itong mga WWPS nyo, kasi pasok nyo sa WPS, wala talagang nakikinig sa inyo dyan. Kasi ang issue talaga ng taong bayan is gutom, kahirapan, trabaho, at peace and order. Hindi ba? So, bakit galit sa akin? Hindi naman talaga makikinig sa inyo taong bayan. Dahil hindi naman kayong issue ang kailangan ng taong bayan. Ang kailangan ng taong bayan ay more investment sa bansa. Bakit more investment? Ako kasi, kailangan na ng tao is maraming magkaroon ng trabaho. Kasi kahit mababa yung sweldo mo, kung ang tao, karamihan ng tao may trabaho, pwede kang magkaroon ng sideline job besides your ordinary work. Pwede kang mag-entrepreneur besides your ordinary work. So, kahit mababa yung sweldo mo dun sa trabaho mo, kung meron kang side job, bongga. Kaso, kikita lang yung side job mo, yung pagbenta-benta ng ulam, pagbenta-benta ng kung anik-anik, di ba? Kung ang karamihan ng Pilipino is may trabaho. Tama? Tama ba ako? Tama ba ako? Yes or no? Kaso nga, maliit na nga yung sweldo, hindi din sila magkaroon ng sideline job kasi kasi naman yung tourism, anong ginawa niya sa tourism? Aminin nyo, ang pinakamagandang sideline job kung meron kang job is tourism. Di ba? Yung magtayo ka dyan ng I don't know, ng negosyo, catering to tourists. Kaso nga, pinatay niyo yung tourism industry sa Pilipinas. Kasi, hinagard nyo ng hinagard. Yung pinakamalaking mag-send ng tourist sa Pilipinas. At yun na yung aking mga katoto. Mga nandito. Ayaw talaga nilang magpunta. O di wala ng sideline job yung mga tao. Di ba? So, kasi yung mga Pilipino, alam mo mga Pilipino na, Diyos ko, hindi naman mga tanga yung mga Pilipino na itaas ang sweldo. Alam nila na may limit ang pagtaas ng sweldo, kaya nga sila nagtatayo ng sarili ng negosyo. Because entrepreneurship, again class, spell entrepreneurship. Entrepreneurship is actually the key to a more stable income, hindi ba? Pagsasabayin mo yan. So, meron kang 9 to 5 job, pero meron kang
entrepreneurial adventures, ganyan. So, pagsasabayin mo siya, bakit kailangan mo siya pagsabayin? Kasi nga, ang mga businesses, from the first, second, third year, medyo unstable pa yan. Kaya hindi mo pwedeng iwanan yung 9 to 5 job mo. Okay? Eh, kaso nga, ang entrepreneurship, again, class, entrepreneurship, ang entrepreneurship, magiging successful lang yan kung kung ang mga tao, maraming may trabaho. Regardless yan na kung mababa sweldo nila hindi. Ang importante is may trabaho ka. Di ba? Importante may trabaho ka at merong pumapasok na pera sa'yo kahit paunti-unti lang yan. That is the entrepreneurial spirit. It doesn't matter how much. Hindi importante kung gaano kalaki ang pumapasok sa'yo. Hindi importante kung gaano kalaki ang pumapasok sa'yo, basta consistent ang performance ng pagpasok. Maraming kinilig sa sinabi kong yon dahil totoo. Hindi importante na malaki ang pumapasok sa'yo, basta consistent ang pagpasok. Ito namang si Della, si Beverly, kinilig naman si Beverly. Kang Beverly, alam na alam mo, pero totoo yan. Tama ba ako mali? I'm just saying something na nare-relate kayo. Pero meron ba akong sinasabi na hindi angkop sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay, sa inyong common sense? Meron ba o wala? Tama ako, di ba? Hindi importante. Actually, secondary importance kung malaki yung pumapasok sa'yo. Pero, all things being equal, ang pinaka-importante is consistent na pumapasok. Consistent na may pumapasok. Oh, tama ba ako? Mali. Sabihin niyo kung mali ako na ang pinaka-importante sa buhay ay malaking pumapasok sa'yo. Malaking pumapasok over consistency. Naku, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Proven ko na yan in about 80 nationalities. Oh, di ba? So, ganun yan. Kaya yung problema ng taong bayan ngayon is gutom. Kasi nga, mababa na yung sweldo ng mga Pilipino. Hindi pa ngayon sila magkaroon ng sideline job ng mga entrepreneurial venture. Kasi nga, hindi mahirap. Kasi nga, yung mga tao, hindi makapagkaroon ng sideline job, actually hindi siya job, sideline business. Kasi nga, yung mga tao, concerned sa inflation. Ang laki na kami ng inflation mo. So, kung mag-sideline business ka dyan, sino magiging customer mo? Tapos, yung mga pinakamaganda pang customer sa mga sideline business, mga turista, kinikidnap nyo. Kung hindi nyo kinikidnap, anong ginagawa ninyo? Inaakusahan yung spy, pinapaalis yun ng Pilipinas. O, di ba? Aminin ninyo, yung mga angkas dyan, or yung mga Grab, kasi meron, nung nasa Pilipinas ako 3 years ago, kinakausap ko yung mga Grab driver. Ngayon, sinasabi ng mga Grab driver sa akin na, nung panahon daw ni Digong, nagsa-sideline daw sila sa tourism. Anong ginagawa nila? Nililibot nila yung mga turista. So, pag may kasakay silang turista, nag-o-offer na sila na, gusto nyo ba ilibot namin kayo sa mga touristic places dito sa Manila? Ganyan. So, ngayon, syempre, nag-build sila ng rapport. So, malaki yung kita nila. Kasi, syempre, yung mga Grab driver, para na rin mga tourist guide. Diba? Bongga yun, no? Nakasakay ka ng kotse, tapos yung driver sasabihin sa'yo na, ma'am, to your right is the Intramuros. To your left is the ganyan.
this is the bridge of Emerald, di ba? So yung mga grab driver, nag-aaral tuloy, yung mga nakausap ko ha, yung mga grab driver na nakausap ko, nag-aaral tuloy sila ng history ng Pilipinas para pag nagsa-side job sila ng tourist guide, nakasakay yung mga ano nila sa kotse nila, tapos inilibot lang nila sila sa Manila, iba't ibang tourist spot sa Manila, may masasabi sila. May masasabi sila about history, about ganyan. So ngayon, madaming turista nung panahon ni Digong daw, malaki kita nila kasi meron na silang sa Grab, meron pa silang yung nagtutourist guide. Ganon. Ang daming turista nung panahon ni Digong. So, tiba-tiba yung mga Grab driver. Kasi nga, kung hindi sila nag-Grab driver na parang taxi-taxi, ang ginagawa nila, nag-offer sila pag mga turista yung ano nila, pag mga turista yung sakay nila, nag-offer sila. Offer nila, ano gusto nyo ba ng ano, ilibot ko kayo ng ano, tourist, ganyan. So ngayon, nabibigay sila ng tip, malaking tip. So ngayon, ang binabayaran ng mga turista, yung presyo ng Grab, tapos mabibigay pa sila ng tip. Syempre, kung inaliw-aliw mo yung turista na, Madam, to your right is the Intramuros. And Intramuros was called the walled city before. It was the capital of Manila because it is the seat of the colonial power, Spain. Di ba? May mga ganyan-ganyan ka-eksena, di ba? Silang malaking kita. So, meron na silang 9 to 5 job, meron pa silang sideline business. Ngayon, pinatay niyo yung mga karamihang sideline business ng iba't iba. Di ngayon, ayuda. Yung ayuda, consistent ba yan? Hindi na malaki, hindi pa consistent. Yan ang pinakamahirap sa buhay. Yan talaga ang pinaka-ekis. Hindi na malaki, hindi pa consistent yung pangpasok. Siyempre, bonggang-bongga kung malaki tapos consistent yung pagpasok. Bongga na yun, pero baka hindi mo ma-enjoy kasi nga merong law of diminishing return. So, pwede yung sapat lang, pero consistent ang pagpasok. Hindi ba? Aminin nyo yan. Sapat lang, ang laki, pero consistent ang pagpasok, I bear. Huwag niyong iiwanan yan. Girls, huwag niyong iiwanan yan ganyan. Sapat lang, tapos consistent, jackpot. Di ba? Jackpot yun. Sapat lang, tapos consistent. Ay, you got yourself a winner. Di ba? Pinaka-ekis, yung maliit na nga, hindi pa consistent. Wag na. Di ba? Wag na lang, next. I can do better. Ganun na lang. Di ba? So, dun kayo sa sapat lang, kahit hindi kalakihan, di ba? Pero consistent ang pagpasok. Kasi ibig sabihin, stable yan. Stable. Hindi ka mabibiti eh. Di ba? Syempre, bongga, kung malaki na, pumapasok, tapos consistent pa, syempre yan talaga, warakan talaga ng buhay yan, talagang buhos-buhos ang biyaya. Pero aminin naman natin, hindi sa lahat ng panahon is makaka-encounter ka na malaki na yung pumapasok, tapos consistent pa. It's not parang it's against the law of nature. So, ganon, hindi ba? Sapat sapat lang pero consistent. Huwag na tayo magbulahan sa lahat ng bagay. Sapat lang at consistent wins the day. Aminin nyo yan. Huwag tayo magbulahan. Huwag tayo magbubulahan. Napatunayan ko na yan in about 18 nationalities. Diba? Okay, mga padala ng stars. Tigilan nyo yan. Hindi sa akin nire-remit yung meta. Kung gusto mo padala ng tip na piso-piso, ayan, nandyan yung GCash. Nakikita nyo yun sa baba, no? GCash. So, doon lang tayo sa sapat lang, pero consistent. Parang kay PRRD, hindi naman gano'ng kalakihan ang improvement. Di ba? Hindi naman siya one-time, big-time na bongga. Ganon. Hindi naman siya yung bongga-bongga, ganyan. Noong panahon ni Digong,
sapat lang yung improvement, pero consistent. So parang, consistent yung pag-improve. Hindi siya yung hindi siya yung maliit na nga, hindi pa consistent. Hindi ba? So may consistency, tapos sapat lang yung stages ng improvement. Ganun ang buhay, girls and boys. And everything in between. Ang importante sa buhay ay sapat lang. Ang pinaka-importante sa buhay ay consistency. Di ba? So, ang middle ground is sapat lang pero consistent. Okay? Pero kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, makaka-encounter ka ng malaki na yung pumapasok. Tapos consistent. Mahirap ang hanap nun. Sinasabi ko sa inyo, proving ko na yan in 80 nationalities. Charot. In at least 80 nationalities. Charot. Anyway, so punta na tayo sa next eksena. Andito na ba si Cathy Binag na 10 seconds lang ang ginanda sa akin? Sabihin ko na, asan ka na, Cathy? Asan ka na? Okay. Kasi nga, may bagong eksena. Mas maganda kasi pag-usapan to kasama si Cathy Binag. Pero, eto, meron dito ko palang gustong itanong sa inyo. Kasi naguluhan ako dito. Kasi hindi ko alam kung ano kinakain itong kanin. O ito, si Jude Asidre, sabi niya, nung panahon daw ni Digong, ang presyo daw ng bigas ay naging 70 per kilo. Kasi hindi kasi ako nakatira nung panahon ni Digong sa Pilipinas, so hindi ko to alam. Totoo ba to? Nung panahon pa ni Digong, meron ba kayong, meron ba kayo, ano ba itong 70 per kilo na bigas nung panahon ni Digong? Ito ba yung, parang ako narinig na ganito, pero I would like to ask you, no, nung parang yung mga nasa Pilipinas, sa kayo mga nagbabudget, meron pa 70 per kilo na bigas nung panahon ni Digong? Parang feeling ko ang pinakamataas na tinaas nung panahon ng bigas, pandemic, bigas, 70 per kilo. Anong bigas yun? Parang balitaan, mga be. So, hindi ko nga kaya kasi nga, 70 per kilo, hindi sana nag-revolusyon ng tao. 70 per kilo na bigas? Ay, be, hindi mananalo si Sara bilang Vice President kung ang bigas ng panahon ni Digo ay 70 per kilo. Alam ko na control ang presyo ng bigas noon within 30 pesos to 40 pesos. Tama ba ako? Ang per kilo ng bigas nung panahon ni Dico, parang na-control siya between 30 pesos and 40 pesos. Hindi ba? So, dun siya naglalaro within 30 pesos to 40 pesos. Siguro pinakamataas na noon, 55. Pero outlier na yun eh. Pero between 30 pesos to 40 pesos naglalaro yung bigas for most of its term siguro. Tapos may mga outlier na 45, 55, ganyan. Pero hindi siya yung, ngayon kasi magkano ang bigas ngayon naglalaro? 40 to 50? Or 50 to 60? 30 to, di ba? So, huwag naman tayong eksahurada. Huwag naman tayong eksahurada, Jude Asidre, eksahurada ka masyado eh. So, ayun na nga ang eksena ng buhay, no? Yun ang eksena ng buhay as confirmed by AGs and the law of diminishing returns. So ibig sabihin nito, yun talaga ang law of nature. Dahil kinonfirm ito ng AGs. Okay. So ngayon, eksahurada to si Jude Asidre. Itong si Cathy, ininja na ako, dead na si Cathy sa akin. Naku, ikaw Cathy ha. Okay. So ngayon, bilang pagtatapos, ito naman, naloka ako dito sa Philippine News Agency. Okay. So ngayon kasi,
Naluloka kasi sila na spaghetti pababa ang trust rating ni BBM. Okay? At tumataas si Sara. Ngayon, ang eksena naman ngayon nila, ang dahilan nila is dahil daw sa China, dahil daw sa fake social media accounts, at dahil sa social media. So, ganyan, kaya daw bumababa ang ratings ni Marcos Jr. So, kasalanan daw ni Duterte, kasalanan ng China, kasalanan ng social media. Fake accounts pa. Alam nyo, kung maka-fake accounts kayo, akala ninyo, kaya ninyong mag-organize ng global worldwide birthday celebration ni Marcos Jr. Fake ba yon? Nakita niyo yung tao, iba't ibang dako ng mundo. Sasabihin nyo, kaya bumababa si Marcos dahil sa fake account. Alam nyo, guys, ang unang reference sa mga tao pagdating sa buhay ay hindi social media, kundi kung anong nangyayari sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Tama? Tama, mali? Yun ang reference nila, yun ang nangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Kung sa pang-araw-araw mo ng buhay, nakikita mo na maraming Jodik na naglalakad uli sa daan. Dahil proud ang mga Jodik na isa sa kanila naging presidente. Uy, talagang matatakot ka. Hindi kasalanan ni Duterte, ng China, o ng social media, kung ang nakikita ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay ay yung mga bagay na halos makontrol na nung panahon ni Digong. Lalong-lalo na yung pakalat-kalat ng mga Jodik sa daan. Marami naman talagang pakalat-kalat ngayon na Jodik sa daan. Tigilin yung ako. Diba? At ito ay hindi nakalagay sa social media. Ano sa tingin nyo ang lalabas sa social media? Yung bigla ka na mag-iimbento? Hindi. Ang mga nagbabiral din sa social media is yung nako-confirm ng mga tao dahil ito ang nakikita nila sa pang-araw-araw. Fake accounts, Diyos mio. Sana hindi kayo naniniwala sa sarili yung propaganda na fake accounts kaya ang dahilan kung bakit bumababa ang trust rating ni BBM. Dahil kung maniwala kayo sa inyong sariling propaganda, ay Diyos mio dahil sabog na talaga kayo. So hanggang dito na ito natin na si Cathy. Bakit si Cathy? Okay. Na. Kasi mainit ako. Ito na, pangalit ko na si Cathy. I-confirm ninyo confirm ninyo na si Cathy na ay totoong 10 seconds na ginanda sa atin. Okay, ito na ibigay ko. So pagkadating niyang ganyan, pagka-akyat ni Cathy, magbilang kayo ng 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos i-confirm niyo sa akin, ay, the hypothesis is correct. Ganon. Wait lang ha. Paakyatin ko lang si bakla. Umakyat ka na, girl. Ito na, magkakaalaman na. Magkakaalaman na kung 10 seconds lang ang ginanda sa akin ni Cathy Binang. Sandali lang magsasara lang ako ng maraming eksena. So, naging robot na. Ito okay pa ba? Okay pa ba? Ay, baka naman bumalik na. Okay. Ang tagal ni Cathy. Siguro, natakot si Cathy siguro na ma-confirm ang hypothesis ko. Na 10 seconds lang ang ginanda niya. Sabog ang ano. Ay, wag na tayong Cathy ngayon. Tsaka ang audio. Sabi hindi. Okay, garbled pa rin. Charot. Audio issues. Hindi ko alam kung kayang ayusin ang audio issues. Next time na lang, Cathy. Mamaya na lang, Cathy. Kakain lang ako. Para mamaya na lang,
Okay, later na lang. Maraming salamat po at garbled, garalgal na raw ako. So thank you so much sa mga nakinig at salamat sa mga nagpadala ng tip. And hanggang sa muli, next time na lang natin i-guess si Kathy Binag at siya ay nagda-drive para naman para bonggang-bongga naman ang ating mako-confirm yung hypothesis. So maraming salamat and have a good night and always remember, please keep yourself moist. Thank you guys.